Hi everyone, I'm Rosal Aribe and welcome to this quick and easy tutorial on how to use Wakelet, your new best friend for organizing, sharing, and collaborating on digital content. Whether you're a student, teacher, or content creator, Wakelet is a powerful tool that helps you to organize everything in one place. So, let's dive in! So, ano nga ba itong Wakelet? Ang Wakelet is a free online platform where you can save, organize, and share content from across the web. So, isipin nyo lang na itong Wakelet is like your digital notebook or portfolio na perfect for your lessons, research, class projects, or even personal collections. So mamaya, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong collection na pwede nyong magamit in your school or in your lessons na maaaring makatulong sa inyo as a student or as educators. So, ayun no, to get started with the Wakelet, punta lang kayo sa Chrome or sa Google. Then, search nyo lang, wakelet.com, lalabas na yon. Ayan, nandito na tayo. Click nyo yung sign up. Yan, click sign up. So, antayin lang natin. Ayan. So, as you can see naman, no, madami kayong option na pagpipilian to log in with the Wakelet. Dito, pwede kayong gumamit ng Apple account. Pwede nyo gamitin yung Google account nyo. Pwede yung Microsoft, Facebook, and if you have account in Clever, pwede nyo din siyang gamitin. So, for teachers and student, I recommend you using your school email for easy integration or easy access na din, no? So, as for me, gagamitin ko ang Google account ko. Yan. Pwede kayong gumamit ng school email nyo or personal email nyo. So, sa akin, gagamitin ko ang personal email ko. So, ayan. Antayin lang natin, no? Kasi naglo-loading pa siya. Ayan. So, dito naman is pipili lang kayo kung anong role ba kayo. Your educator ba, student, technology instructional coach, administrator, librarian, other school employee, not in education. So, pipili lang kayo no, kung anong role nyo. So, as for me, pipiliin ko to. Sa country naman, dito is ilalagay nyo kung saan country kayo naka-base or located. Since I'm from the Philippines, syempre pipiliin ko ang Philippines. Yan. So, once na ilagay nyo na no, yung mga info, click done. Ayan, click done. Antayin lang natin. Yan, click done. So, ayan na. Nasa dashboard na tayo ng Wakelet. Nakalagin na tayo sa Wakelet account natin. So, now, it's time to create our first collection. So, just click the Create Collection button dito sa may right side corner ng laptop or ng tablet nyo. Itong may nakalagay na plus sign, Create Collection. Click nyo lang yon. So, kailangan lagyan natin ng title ang collection para mabilis natin mahanap or makita. So, click nyo to. Pindutin nyo tong first give your collection title. Yan. Click nyo lang yan. So, lagyan natin ng title. Lagyan natin ng title ng my first collection. Ayan. And then, lagyan din natin ng description, no? Na, welcome to my first collection. So, ayan. Meron na tayong title for our collection and meron na din tayong description for our collection. So, then once we are done na, no, click nyo yung design button dito sa taas, sa katabi ng share. Then, dito pwede nyo lagyan ng cover image or ng background image itong collection nyo. So, for cover image, piliin nyo, ito, click nyo yung choose image.
then upload an image, click nyo lang yon. Then, yan, pili lang kayo kung anong pictures ang gusto nyo maging cover image ng collection nyo. So, as for me, ito pipiliin ko. Yan, antayin lang natin. So, ayan, loading lang siya ng very light. Antayin lang. So, ayan. So, it's up to you, no, kung ipo-full image siya or i-half image. Kapag half image, ganito lang siya. Maliit lang siya. Yan. Ganyan lang pag half image. Kapag full naman is kitang-kita talaga. Ganyan siya. Ayan, ganyan. Kita niyo naman yung pagkakaiba, no? Yan, ganyan. So, ako gagamitin ko full image. Same with din sa background image. Choose image, upload an image, then pili lang kayo ng pictures na gusto nyo maging background. So, ako hindi ko na kailangan yan. Hindi na ako maglalagay ng background image since meron naman akong cover image na. Sa layout naman, syempre, you can also change the layout kung anong layout ang gusto nyo. Dito, madami kayong pagpipilian na layout ng collection nyo. Meron ditong media view, compact view, grid view, and mood board. So, ako, ang gagamitin ko is media. Yan. Since nakapili na tayo ng layout, then meron na tayong cover page. X na natin kasi andito na yan sa collection natin. So, now, for the fun part ng Wakelet, ang adding content. Dito, pwede kang magdagdag ng content na based on your school or based on your lessons. Basta na makakatulong sa iyo as students or as educators. Dito, pwede kang mag-add text. Dito, pwede mo ilagay yung notes mo, yung reflections mo, or yung instructions. So, for example, gagawa ako ng reflection papers sa isa kong subject. Yan, dito ko siya ilalagay. Yan, lagay ko reflection paper. Ayan, lagay ko reflection paper. Yan, since meron na ako, no? Yan, i-bold lang natin, no? I-bold lang natin. Ayan, para mas malaki. Yan. So, for example, yan, meron ng content. Yan. Since nakasave na siya, X na natin. Ayan. Since na ito na siya, ayan na siya. Then, dito, pwede ka din mag-add ng image. Click nyo lang tong katabi ng add text. Ito. Yan. Upload an image. Yan. Pili lang kayo. Yan. Pili lang kayo ng image or ng pictures na gusto nyong i-upload. Yan. For example, ito yung gusto kong i-upload. Kasama ng Ayan, antayin lang natin siya, no? So, ayan, nato na yung image natin. Nato yung reflection paper natin, yung notes natin. Ito yung image natin. So, dito, pwede ka din mag-upload ng PDF. Pindutin mo tong upload PDF. Yan, pindot nyo lang yan, click nyo lang. Then, select nyo lang yung PDF na or documents na gusto nyong i-upload dito sa first collection nyo. So, for example, yan. Yan, certificate ko. Lagay ko dito. Ayan. Antayin lang natin kasi loading pa siya. Yan, antayin lang natin siya. Ayan. So, ito na yun. Naka-post na yung PDF natin, yung certificate natin dito sa my first collection natin. So, dito pwede ka ding magdagdag din ng link. Halimbawa, website ng article, YouTube video, or kahit anong online tools na nahanap nyo. Pwede kayong maglagay dito ng link. So, lang. Pinutin nyo lang to, click nyo lang tong space nasa pinakadulo. Ito, yan. Dito, madami kayong pagpipilian. You can choose YouTube, Google Drive, OneDrive, or Adobe Express. So, for example, may gusto akong panoorin. Punta ako YouTube. Yan, punta ako YouTube. Search ako. Halimbawa, History ng Pilipinas ang gusto ko panoorin. History of Philippines. Yan. Search natin.
Search natin. Ayan, madami siyang lalabas dito. So, mamimili na lang kayo, no, kung ano yung gusto nyong ilagay dito sa collection nyo. So, for example, ito ang gusto ko, lagay. Add natin. Click add. So, ayan. Ito na yun. Ito na yung first collection natin. Nakagawa tayo ng text. Nag-add tayo ng image. Nag-add tayo ng certificate natin, ng PDF natin, and lagay din tayo ng link ng YouTube na gusto nating panoorin. So, pwede natin siyang i-share or i-public para makita ng iba. Just click the share button. Itong blue. Yan. Share natin. Siyempre, dapat piliin nyo yung can view para ma-access ng lahat. Pwede nyo siyang i-share by Google Classroom, Microsoft, or pwede din ibigay yung yung QR code rather ng collection nyo. Yan, ilagay nyo lang yan. So, pwede nyo din siyang i-copy link. Copy link nyo lang, yan, copy link, ayan. So, malalabas na yan. Pwede nyo siyang ibigay sa students nyo or sa co-teachers nyo. Pwede natin din siyang i-publish, no? So, ipapublish natin siya. It's either, kapag ganito, dapat naka-pro. Yan. Publish lang natin yan. Publish yan. For example, na-publish natin yan. Publish na. So, yan. Publish na. So, since naka-publish na and na-share na natin yung first collection na natin, no? So, that's it. Ganun lang kadali gumawa ng collection dito sa Wakelet. O, diba, napakadali lang na gumawa ng collection sa Wakelet. So, now, I know that you're ready to explore, create, and collaborate with Wakelet. So, if you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more tutorials on digital tools for inclusive and empowered learning. Bye-bye!